na may kukunin. Minusan mo agad ng isa. Uy! Uy! YSS Jungle at Lubuy para kay Rosa. Okay, medyo ako sa YSS medyo half-hearted ako today. Ikaw ba? Ako, medyo mahirap talaga yung YSS kasi gusto mo talaga mag-scale yan. Pero, dahil dun sa presence ng isang Freya, parang nakasalalay dito kay Sigibum paano siya tutulong sa mga kampi niya. Tapos, nakasalalay din kay Rosa saan sila iikot dito sa mapa. Kumbaga parang mapapagana nila to kung mabibigyan nila ng space yung Yizong Shin. It's up to the 4 members of Aurora na bigyan ng espasyo yung Yizong Shin para mapagana to. Kasi yun nga, ang hirap paganahin nito. Tas eto pa, yung lineup ng kalaban nyo, sila pa yung nag-Minotaur, sila pa yung magkakaroon ng sustain plus dahil. So talagang iniba rin bigla no ng Onyx Indo dito yung kanilang idea and sistema. Paano nila i-approach yung draft. Kung kanina, pick off, ngayon hindi, teamfight centric yung lineup na meron ang Onyx. Matindi, no? Matindi ang Onyx. Parang Coach Midet, hindi lang ikaw ang kaya ng manglito. Hindi lang ikaw ang may kaya na baguhin ng mga pangyayari sa role. Although, ginagawa naman to typically. Baka may magsabi na naman, ginagawa po yan ng ganitong team. Oo. Pero in this instance na the last game for this match na whoever wins this, advantage sa knockouts ay sobrang crucial. Gagawin nila agad yan and they will take that risk. Ngayon, hindi nila basta-basta mabubuli si Kelra sa lane. At maganda to kasi technically, kung fighter gold ang pag-uusapan, isa rin naman si Kelra sa nasabing nasubok na ng panahon pagdating sa meta na yan. Ang dami ng pinagdaanan ni Kelra na meta. And ngayon, ano rin ang pagdadaanan ng dalawang teams na to. Kasi all one tayo, ang manalo, knockouts. Ang mata haharap sa mga higante ng Malaysia. So, hindi magiging madali ang magiging daan nitong dalawang teams na to. So, tingnan natin anong mangyayari. Is this still a Ling na magsa-shine o mapapagana ni TNC yung kanyang Yizong Shin? Kasi, I'm really excited to see paano patatakbuhin nila Rosa itong Louie na to. Kasi ang dami ko rin nababasa kanina that they're predicting maglalabas si Rosa ng kanyang Louie. And tama kayo, ngayon ipapakita nila yung Louie. What is this Louie for para sa Aurora? Maraming salamat sa pag-acknowledge din sa mga analyst natin sa comment section, Courtney. Importante yan na nakasama natin sila sa discussion. And I feel like ito yung importance din ng pagre-research. Kaya na-research din ng Aurora na guys, dito magsisimula to si Kyrie. Ginugulo na agad nila as early as the first minute. At even si Pago ngayon ay hindi basta-basta uuwi. Squad of Division, Lutpi being targeted. Grabe yung vacuum! Halos mabura ang buhay nila Lutpi. Force yung region. And for Onyx Indonesia, very close call on their part. Napakasakit ni Rosa. Tas dito, 1v1. Yung dalawang mid lane, sabi ni Sans, ay, kala ko 1v1 lang. Bakit naging 4 kayo? Diba? Tas lalayo na lang siya. Pero tingnan mo naman yung pesto. Yung dalawang gold lane natin, sila may sarili mundo, pero flicker in coming in from Suns just to secure the stun para mabigyan si TNC. Pero mayroon ng dimbawi si Rosa, so naging 1-for-1 lang. Pero parang pabor pa rin yun sa Onyx kasi si TNC ang kanilang nabigyan, tas meron pang turtle na nag-spawn ngayon. Definitely. Pero nabigla ako. Si San, sabi ko, nag-fit sa kanya yung flicker paharap ng mga hero, yung matapang siya. Pinilit niyang gawin ganon yung Eudora. It does make sense na kinailangan kasi talaga nilang pumuhunan ng sabihin na natin aggression as early as first minute to get, sabihin mo natin, the ball rolling. Pero at the same time, kailangan niya maging maingat sa pag-flicker sa harap ni Rosa. Kasi ang flicker ngayon, pag nabilangan yung Eudora, yari ka na. Pero ngayon, mayayari ba yung purple ba para kay Kyrie? Bibitawan niya, lipat siya sa turtle. Ngayon, marireset naman yan nila Keyboy habang yung diversion ay papunta dito. Atake sila, i-co-contest nila yung pagong laban sa Onyx Indonesia. Now, it's Kyrie together with Lutpi. Pumipitik-pitik lang kay Pagu. Habang doon sa pinakalikod naman is going to be Keyboy with Minion of Fury. Makakahuli ng dalawa. Huli rin pa rin si TNC. Lutpi will be the sacrifice. Si Kera mapapa-flicker out. At mukhang no way out na rin as Sigibum ensures that double kill. 2 kill para dito kay Sigibum. At yung turtle nakuha ng Aurora, pero for Onyx, nakita natin na talagang they are forcing team fights. Especially, again, nagsimula ang lahat
sa pag-ulti ni Kiboy. Hindi lang enough yung damage nila kasi yun nga, hindi naman AOE yung meron yung kanilang team maliban dun sa isang Eudora. Pero ang gugustuhin talaga ng ito is to burst down one member of Aurora. And nagawa naman nila kahit papano, sadyang mas naging maganda yung pasok ni Sigibum dun. So kahit papano, dikit pa rin yung laban, pero because of that, ang may hawak pa rin ng control Aurora. And mukhang this is somewhat okay lang and to be expected. Kasi for Onyx, gusto nilang patabain muna si Kyrie. Diba? And for Kyrie, still doing his things, 0-0 and 2. Diba? Parang nagagawa niya yung trabaho niya. Yun naman talaga Kailangan lang munang mag-farm up ng mga Ling users natin. Tiis Pogi para makapag-sign of the Pogi mamaya sa Tempest of Blades. Pero sa ngayon Tiis Pogi din yung Aurora kanina sa ginagawa sa kanila nila Kelra. But as a matter of fact ngayon, hindi na sabay-sabay titiis. They're taking notice na predicted nila kung saan yung ikot ng rotation ni Kyrie. Di mo, alam din nila Pago dito pa lang to. So may Beetle Camp pa lang siya. Ngayon magto-double time sila onto Sigibum. Mafo-force ang Valkyrie descent. Pero mukhang okay lang ito dahil mukhang si Sans naman ang pinipilit na sabihin natin bulihin agad dito ni Lunar. At for Aurora, the earlier the better. At makakaposisyon sila agad na maaga dito sa neutral objective will be spawning in a few seconds. May German cut na nangyayari dun sa taas Grabe yung cut dun ni Lutpi. Siya ngayon nahabol. Ngayon, hindi na nila po problemahin na merong biglang magsa-side push dun sa Aurora dahil makakapag-focus na sila dito mag-contest sa third time. Pero bago pa sila makalapit, secure na gato nila Tianzi. Lutpi falling low and falling down na rin sa kamay nila Lunar. Napakasakit ng Aurora. Sama-sama jutsu yung pinapagana nila dito. Diversion, Saan papunta? patungo. Uy, grabe naman. Ang bilis ng transition Sabay deny. Walang Charmaine buff ngayon si Kyrie. Wala siyang Charmaine buff Wala. ng Aurora. Hindi ka muna makapagpakilala kay Perfume na. Napakasakit naman. Ni Rosa dito, hindi lang palabas sa Selena. Pero walang Charmaine. Ito, meron kayong orange sa inyong jungle camp. And that is a good play mula kay Kyrie. Pero that is still a good play mula sa Aurora. Wait lang sa baba, 2 versus 1. Yung mga kababayan nating Pinoy, labom, 2v1 ang labanan. Kelra, na-force siyang gumamit ng flicker pero hindi pa rin siya mabubuhay kasi nandun na si Lunar para tulungan si Sigibum. And still, Aurora has the upper hand. Bakit? Kasi nagagawa nila na i-pressure yung buong mapa against Onyx. Hindi na sila namang problema ngayon. Nagutumin si Kyrie. Kasi kontrolado na nila. Alam nila kung saan nila gustong pumunta. Basag ng tore. Sabay lipat ulit. Turret after turret. Kontrolado ng Aurora. Nababaliwala ngayon yung pag-split push ni Kyrie. Kasi in any sense at all, nagigets ng Aurora. Ang gagawin niyan dito pupunta. Lalapitan lang nila Rosa. Napakasakit. Even with the Tempest of Blades, maiiwasan ba ni Rosa? Hindi! It's going to be Kyrie getting that hit. Pero Lunar is hot on his tails. Sapat naman yung Buhay. energy. Kinailangan niya lang medyo tumalon-talon mag-parkour dito sa mapa. Nice pick off coming in from Kyrie. Panigurado hinawi niya ng kanyang buhok. Diba? Ang ganda ng pick off na ginawa niya doon. Tapos nakasecure pa sila ng third sa itaas. And pino-point out nga natin dito na hindi magiging madali kay Kyrie na mag-pick off. Bakit? Or mag-segue kasi nga merong Louis, merong Yisun Shin, daming vision, tas ang bilis pang umabot ng Aurora. Wait lang, Kiboy! Flicker! Minawan Fury, pero hindi nakain ni Lutpi. So this is gonna be the time for Aurora to disengage or to engage once again. Nagkakawatak-watak ang Onyx, nabigyan, kinarne. Sinambyup dito si Kiboy, tas ang sinunod yung dinosaur. Extinct na yan ngayon. Tapos sabay gamit nung diversion. San papunta? Dun lang sa gitna para makapag-clear. Tas si Kyrie focus lang sa pag-try kumonte. Sa secure niya pa yung turtle. Pero kapalit nun, buhay niya. But still, that's gonna be a win para sa Aurora. Very messy yung naging initiation doon ng Onyx. That's a 4-month takedown. And not to mention, sobrang laki na ngayon ng accumulated farm para sa Aurora. Yung sinasabi natin kanina na maganda sana yung Haninan setup ni Lutpi at ni Kiboy. Sige, maganda pala pag nakapag-setup. Paano kung hindi? Paano kung sila agad yung pinupuruhan dito ng Aurora? Plus, yung mga vacuums, yung yin yang dito ng dispersion na meron si Rosa. Sobrang
nakakainis kung ikaw ang Onyx ID dahil lagi at lagi kayong nadidisplace doon sa ina-attempt nyo palang sana na sabi natin clash dito sa Aurora. Meanwhile, it's Kyrie having the hardest time yet even with Aling. Para bang hindi siya nagiging akyat bahay. Laging may CCTV 24/7 tapos mawawalan pa siya ng purple buff dito, QWERTY. Laging bantay sarado, no? At ang matindi dito, ha, kahit nga yung sarili niyang pag-aari, siya yung ninanakawan ng kanyang mga kalaban, di ba? Sinecure yung purple, rekta dun sa orange, tas even si Kelra, talagang binubrusko dito ng Aurora. At mukhang yung Aurora, ang gusto talaga nila sa current meta, sustain. Gusto talaga nila ng kakunatan. And now, they're pressuring the mid lane. Okay, ngayon nagpo-focus fire lang din sila kung sino Don't papasok worry. pwede bigyan. Keyboy with a great run of Dryad pero hindi yata magiging great yun para sa kanila kasi mabipitas pa rin yung dalawa. Rasa is still alive with a double kill. Another kill against Uy, well boss! para kay Latienzi. Pati si Siggy po makakakuha ng kill. Ubos ang wipeout laban sa Onyx Indonesia. At samantalang sa Aurora, 4 na miyembro pa ang buhay. This could be it! Okay, rekta lang sa base ng Aurora at mukhang dito nila tatapusin. It's a 2-0 sweep laban sa Onyx ID. Oh my G! Mainit! Ang Aurora Gaming, ise-secure din nila ang slot entering the knockout stage at pababagsakin nila ang Onyx ID on to the lower bracket. After the wipeout, may isang catapult na natira. Sumabog yung base turret at talagang tinanggi na nila para patungo na sa knockouts. And with that, napatunayan na naman once again ng Aurora Gaming that you shouldn't count them out yet. STC highlights, balikan natin dito na kung saan na mayagpag ng gusto talaga yung Aurora Gaming. Hindi to basta stomp lang. It's a pure dominant game na ginawa nila. Shutting down Kyrie, shutting down Kelra, and as well as creating scarcity dito sa pagpa-farm ng Onyx Indonesia. This is a powerhouse that we're talking about na kinayang pababain ng Aurora Gaming sa lower bracket na kung saan mas madugo yung magiging bakbakan. We have so many powerhouse dominant teams na nag-aantay at talaga namang ang Aurora ngayon ang nasa taas above them Yes, my all friends, Aurora onto Gaming the have knockouts. advanced to the knockout stage. And we're blessed to have Tenzi on